morning! Yeah, so good morning Ate Janet. Marjorie, good morning. Kuya Jeff, good morning. At kay Kuya Byron, yan, good morning sa inyong lahat. Tayo ay 5 muna ngayon. So, I'm very glad and happy na lahat tayo on time nakapasok or naka-join. At syempre, advance Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, so Christmas season. Ayan. At ayun, so sa tayo pong pag-uumpisa ay syempre ay ating pong ihanda ang ating mga sarili. Yan, sa ating gagawing Bible study for this morning. At inumit ko po muna ang lahat for the meantime. Yan. And kuha po tayo siguro ng headset. Kaya sabi ko kay Kuya Byron kasi baka makabara sa inyong mga katabi dyan. Ayan, inumit ko po muna ha. Ayan. Okay, yan. So far naman po ay mukhang okay naman po ang ating audio. Ayan, at sa ating pong pag-uumpisa ay ating pong kunin yung ating Bible or Bible application. Buksan po natin yung ating Bible sa book ng Psalms or mga awit. Ayan. Book of Psalms or mga awit. Chapter 33. Verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. So muli po, mga awit, Kapitulo 33 or Chapter 33, verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. At ay pambasahin at pakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan for our beginning or opening scripture reading ng ating pong Bible study. Ayan, so kung nahanap na po, ayan, ay ito po ang sinasabi. Basahin ko po. Verse 1. Mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay, sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid. At lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Verse 5. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. At lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Verse 7. Kaniyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton. Inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Verse 8. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon, magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga taga-sanglibutan sa Kaniya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nag-utos at tumayong matatag. Verse 10. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kaniyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman, at ang pag-iisip ng kaniyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Verse 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Verse 13. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kaniyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa. Last verse 15. Siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Tayo po pinagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng mga banal na salita. Tayo po ay magkaroon ng isang opening prayer. Panginoon naming Diyos, na mga pangyarihan sa lahat, kayo pinagpapasalamat sa inyo, tumatawag, kumikilala sa inyo pong maluwalhating pangalan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa inyo sa isa pong napakagandang umaga ng Martes, Tuesday morning, na nagkaroon po kami ng Bible study. Sa umaga pong ito ay ilalaan namin ang aming pong oras, ang aming pong panahon, ang aming pong atensyon, ang ating pong buhay, kalakasan ng katawan, ang aming pong pag-iisip, ang aming pong mga kaluluwa, ang aming mga puso, upang kayo po ay mabigyan namin ng kaluguran sa inyong paningin
that in the middle of our lives na ano man po yung aming pinagkakaabalahan, ano man po yung aming ginagawa, ano man po yung aming mga tinatangkilik sa buhay, narito po kami magkakaroon po ng pag-aalay sa inyo ng aming mga oras na isa po naming paraan ng pananambahan sa man po kami naroon. Salamat din po o Diyos sa mga kasama ko po ngayon na inyo po sila niloob na makadalo. Online one po ito sa amin ngayong pagtitipon pero nagpapasalamat po kami dahil sa inyo pong kaparaanan ay nasasagawa namin ng mga ganitong pagtitipon. Muli po Panginoon, salamat po sa lahat. Kayo po magturo sa amin this morning. Magbigay po kayo ng wisdom, Panginoon. Magbigay po kayo ng understanding, O Diyos. Magbigay po kayo ng pagpapaliwanag. Ano man po yung matakal namin na topic for this morning. Panginoon, muli po sa inyo ang dalangin. Sa inyo po ang pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, diretso po tayo. Nung po nakaraan ay nagkaroon po tayo ng topic. Ayan, topic. At ang topic po natin nung nakaraang schedule is about time. Yan. Time. At yung pong time na ating dinescribe last time ay ginawan po natin ng acronym, meaning yung word na time. So, yung oras or sa English ay time, ginawa natin ng acronym meaning yung T, I, M, and E. Time together. Okay. So, yung T, about sa oras, ay truth. Yan, truth. Ang I incorporate. Ang M ay manage. At E, estimate. Ayan, so, truth. Yan. Tapos ay incorporate, and then manage, and then estimate. Yan. So, lahat yung apat na words po na yon from the acronym of time ay ginawa natin ng each Bible verses and meaning. Na ang una pong naging meaning nung T ay ang word na T ay truth or ano ba yung totoo sa ating oras. Ayan. So ano ba yung totoo sa ating oras? At ang naging Bible reference po natin doon or ang ating naging pinaka takeaway about truth of our time is mabilis ang oras. Time is very fast. Yan, napakabilis ng ating oras. Yan. So ano naman yung letter I or incorporate? So kapag ka-incorporate, it means that you were trying to make what's inside of your time. Ano ang ipapaloob mo sa iyong oras? Ano ang gusto mong ilagay sa iyong oras? Anong gusto mong ipaloob sa iyong oras? Anong gusto mong ipasok sa iyong oras? Ayan, at napakahalagang bagay po noon. Manage. M. So, ano naman yung manage? Paano mo i-manage ang iyong oras? Ayan. At letter E, estimate. Ayan. Ang ating oras ay sinabi nga ng ating Bible verses na saglit lamang tayo sa ating pamumuhay, ang ating oras. Na sandali lamang tayong sisingaw sa lupa at sandali ring mawawala. Ayan. At yung nga pong time na ating ginawang acronym words or meaning na yon ay ating pong alalahaning mabuti how important a time, especially for us na Christians, sa ating pamumuhay. At sabihin nga natin, ano ba yung totoo sa ating buhay, sa ating oras, ano yung totoo sa ating pag-i-incorporate, ano yung meron sa ating pagmamanage, ano yung pag-i-estimate natin ng ating oras. Kasi we don't really have all the time in the world. Ayan. At isa pong realidad doon ng ating buhay Kristiyano. At alam niyo po, kinalulungkot ko talagang i-share, mabanggit ko lang din po. Nung pong last day lang, this week lang po na-devastate po ako sa isang balita that a friend of mine, nakasama ko lagi sa seminar nung ako ay nasa Pilipinas pa, ay pumanaw na nang walang kahit ano na wala akong nabalitaan, hindi siya na ospital, hindi siya nakapagsabi ng kung anong nararamdaman niya. All of a sudden, she's gone. Ayan. Tingin ko kilala po ito ni Kuya Byron kasi kasama ko siya noong mga panahon na yon. At taga Santa Rosa. Ayan. At sabi ko, talagang napakabilis ng oras at hindi mo talaga alam yung oras kung kailan. Ayan, so sabi ko nga, nakita ko lang yung My Day nung kapatid niya, nung ate niya. Sabi, is this real? Totoo po ba to?
please don't tell me totoo to. Kasi hindi ko talaga matanggap or hindi ko mapaniwalaan. Parang nung isang araw lang kachat ko to. Nung isang linggo lang kachat ko to. Lagi ko siyang kachat. Pero, parang wala na. Parang ang bilis. Kaya sabi ko, our time is very, very uncertain para po sa atin. Sabi nga, sandaling sisingaw at sandaling mawawala. Sabi nga ng ating Bible. So, time is very important for us Christians that we know how it means the truth, incorporate, manage, and estimate our time. So, ngayon po, diretso po tayo. Sabi ko nga po, sa ating pong mga invitation, ang ating pong topic for today is about the spirit of Christmas. Ayan, the spirit of Christmas. Ayan, so ngayon po, medyo pwede po tayo mag-unmute ngayon. Kasi gusto ko pong malaman ng inyo pong thoughts or answers sa isa pong tanong na ito. Ayan. Ayan. So, ang nauna pong mag-unmute ay si Ate Janet. So, kayo na pong una kong tanongin. Balik ko. Ayan. Okay. Natin lang to. Ayan. So, each of us have our own view, memory, impression, expectation, or even realization. Now, at this Christian or Christmas season, can you share something? What is Christmas for you? Ayan. In short, ano ang Pasko para sa'yo? Ayan. Yun lang po. Share lang natin. Ano po ang anything na para sa inyo ay meaning or kahulugan ng Pasko or Christmas? Ayan. Ito, Janet? Okay. Yung kinagisnan ko na ng Pasko. Kasi sa akin ang Pasko is spirit of giving. Spirit of giving, yan. Oo. Yun. Sabi ko sa nanay ko, birthday ni Papa Jesus Christ. Kasi sa Catholic, meron kaming 9 mornings na pagsisimba, pasasalamat, parang celebration pagdating mismo ng araw ng Christmas. Yun. Tapos, get together sa family. Minsan lang kasi mga relatives. Minsan lang kasi nangyayari yun. Before Christmas din kasi ginagawa yun ng reunion ng side ng mother. Tapos, spirit of giving, yung minsan kasi lang yun, mamimigay sa mga liblib na bundok dun sa amin. Yung mga taong walang-wala talaga. Yeah, maganda yun. No. Ay magkaiba ang kulay, magkaiba ang haba. Yun. Tapos yung mga batang dati kasi diba, ngayon online na yung mga bata kasi dati doon sa bundok ay papasok, maglalakad, simula kanilang bahay sa bukid nakapaa. Tapos pagdating may bali sa may lungsod nakachinelas na. Ayaw na nilang gamitin kasi mahaba pa daw ang panahon ng eskwela, baka daw mapudpud. Wala na daw siya. Yun, binibigyan ng mga pero bihira lang mangyari. Ngayon, yung mga inaanak ko, yes, parang spirit of giving. Kasi mga walang yung mga kinapuha ko kasi ng mga tinatanggap ko ng mga inaanak. Ay, hindi naman ako nagtatanggi, pero kadalasan kasi yung mga wala masyadong. Para pag Pasko, masarap kasi sa feeling nung alam nila kasi walang-wala sila. Ayun. Yun. Yeah. Talagang... Tapos na-realize ko, ang Pasko pala ay, dati kasi gusto kong Pasko ng bata ko. Kasi bibigyan akong gift, maraming pagkain. Tapos kompleto ang pagkain na paborito mo, spaghetti, chicken joy, macaroni salad, ganun. Bukod sa birthday, di ba, isang taon may Pasko. Yun. Na-realize ko na, hindi pala ang Pasko ay hindi pala yung nag-aantay ka ng mamimigay sa'yo. Kasi spirit of giving pala. Yun pala yun. So,
nandoon na yung is better to give pala than to receive. Yan. Yun lang. Mahabang. Okay lang. Ayan. Okay, thank you po, Ate Janice, sa inyong meaning. Yan. Sabi natin, Spirit of Giving, ang Christmas for Ate Janice. Summarized answer. Ayan. Okay. So, sino pong gusto sumagot kasunod? Para po sa inyo, ano ang ibig sabihin ng Christmas or Pasko? Ayan. Anyone po sa ating the rest na tatlo? Hello po. Ayan, Kuya Jeff. Ayan, sige po. Your turn po. Para sa akin po, yung Pasko po, sinasabi rin naman po ng Bible na yung sineselebrate po natin na December 25 ay hindi po talaga ayan yung kapanganakan ng Diyos. Bilang Kristiyano po, para sa akin po, yung ano po ng Pasko ay ayun po yung inaalala ko po yung mula po ng si Jesus po ay isinilang, yung mula po sa hula at mula po yung paghihirap po ng kanyang ni Maria po nang dinala siya at hanggang sa lumaki po siya. Parang inaalala ko po yung pong pagdating po ng Mesayas po dito po sa ating mundo po. Tapos bilang sa pamilya naman po, yung Pasko po, ito po yung dito po kami nakukumpleto, nagsasama-sama po yung mga bihira pong magkita para nagkakaroon po ng reunion. Banding po yung pasyal na parang sineselebrate po namin na isang special na okasyon po. Pinaka-special po para sa amin. Tapos po bilang kung sa ministry naman po, dito po yung panahon na parang ibine-bless ko po yung sa isang buong taon po kasi minsan ito po yung taon kung sila ibine-bless ko po kasi Christmas po lalo po pag mga bata. Dito po yung panahon na parang minsan kailangan mong maglabas para ma-bless mo yung mga nasasakupan mo doon sa tinuturuan mo. Ayun po, para sa akin po. Ayun. So, thank you po, Kuya Jeff. Ayan. So, not sure po kung si Kuya Byron na yung mga kasagot kasi nasa DFA siya, nakapila. Ayan. Miss Marjorie, can we answer? Ano po ang Pasko para kay Marjorie? Para sa akin po, escape is para sa kasi dumadating yung Pasko, parang kahit meron kang problema, may mga kung ano-anong iniisip mo, gano'n, parang panandali ang parang tawag dito, parang nasa-set aside mo muna lahat eh. Parang yung feeling pagpasko na alam mo na makakasama mo yung pamilya mo, kayo, bigayan, banding, gano'n. Tapos nakakalimutan mo muna yung mga problema mo. After January, saka ulit problema. Ay, parang kakaiba kasi yung feeling ng yung dating ng Pasko, parang nakakawala siya ng problema, gano'n. Yan. Tapos yung iba yung simoy niya, yung kahit wala naman masyadong gano'n, pero parang iba yung yung spirit ng Christmas, yung love at saka yung pagbibigay, gano'n. Tapos pati na din yung parang gumagaan yung kalooban mo na makapaghingi ng tawad, makapagpatawad sa iba, gano'n. Nakakalimutan mo na yung mga past. Yan lang po. Ayan, thank you. Ayan. So, thank you. Ayan, sa Miss Marjorie. And, Byron, kaya nang sumagot? Bye. Baka hindi kaya kay Byron, Kasi nakapira Kaya yan. Kuya Bay? Malapit yan si Byron. Byron? Wala, baka nakapila na. Ayan. So, ayun. So, thank you po sa sagot ninyong tatlo. Ayan, siguro baka mamaya makahabol na lang, Okay. So, ngayon po, the spirit of Christmas, ano yung Christmas para sa atin? Talagang lahat tayo ay may kanya-kanyang napakagandang sagot. Ayan. At sabihin natin na sa ating kanya-kanyang pagkabata, may naging sari-sari tayong sagot dyan. Yan. Meron tayong kinalakahan nung tayo yung mga maliliit pa mga bata.
At habang tayo nagkakaisip na, tayo nagmamature, ayan, bit by bit or little by little, nagbabago yung meaning ng Pasko. Ayan. Na as we grow more or as we learn more about life, as we become more closer and being deeper sa ating pamumuhay or especially bilang mga mananampalataya, bilang mga believers sa Jesus Christ, ay nagbabago rin yung ating pananaw or ating sagot. How does really the word Christmas means? Ayan. At sabi ko nga sa ating pong topic ngayon, the spirit of Christmas. Yung spirito. Anong nakapaloob sa Christmas? Ayan. So, ang spelling ko nga ng Christmas ay lahat capitalized yung Christ at yung MAS or Mass is maliit lang. Kasi ang spirit of Christmas talaga sa ating mga sagot nandun lahat na ito ay tungkol kay Kristo. Ayan. Or kay Jesus. Ayan. Kay Jesus. Ayan. Dahil kung wala si Jesus, kung wala si Jesus, there's no such event of our life now, of our generation past to our time now, na Christmas Day. Or sinasabi nating December 25 na in-establish lang simula noong 4th century. Ayan, origin, ayan. Ano ang origin ng Christmas Day? Diretso na tayo, diretso na natin yan. Okay, so ang origin, syempre, ay yun yung birth ni Jesus Christ. Ayan. Ang origin ay kapanganakan ni Jesus Christ. Pangalawa, kailan siya na-establish yung Christmas Day? Kasi wala naman talagang Christmas Day sa Bible eh. Wala kang mababasa na word na Christmas Day or Pasko sa Bible. Kung mapapansin natin, Paskua. Meron ko yung mapabasang gano'n sa Bible, Tagalog. Paskua. Pero it is not Pasko. Something homonym pero hindi siya Pasko. Kasi minsan, nami-misinterpret natin that yung Paskua ay yung Pasko. No, it's not the same. Kasi wala talagang naging celebration din yung mga apostles na wala na si Jesus Christ noon na nag-ascend na sa heaven. There's no event or celebration about Christmas Day. Kasi wala talagang nakaalam when is the exact date kung kailan pinanganak si Jesus Christ. Ayan. So, na-establish naman yung ating Christmas Day celebration na ating in-adapt ngayon about Christianity na generations past to our time ngayon. In-adapt natin yun kasi it's about Jesus Christ. Okay? At nag-umpisa lang yung ma-establish yung December 25 na celebration noong 4th century. Ayan. Ano ba yung 4th century? Anong taon yun? Ayan. Anong taon yung 4th century? Ngayon, yung 4th century ay sabihin nating in the years of Christ, 301 years to 400 years. Ayan. So yung palang Christmas Day ay nagumpisa nung 4th century na nagsimula lang upon the years of 301 to 400 years. So wala pang 1,000 years, meron na pala talagang Christmas Day na in-establish. Yan. At simula ng 4th century to our time, anong century na tayo ngayon? 20 or 24th century? Ayan. So, ngayon po, tayo sa ating century ngayon, simula sa 4th, di ba? Anong century na tayo ngayon? Tagal na. 2022 na kung tutuusin. Ayan. Dire-diretso yung establishment nung Christmas Day na December 25. Ayan. Okay. Essence. Ano naman yung essence? Ano meron sa Christmas Day? Ayan. Siyempre, it's commemorating the birth of Jesus Christ in Bethlehem. Ayan. So sabi nga din ba natin, alam natin lahat to. Saan pinanganak si Jesus Christ? Sa Bethlehem. Sa Jerusalem, sa English. Ayan. Ayan. Pero pag sinabi mong kailan, wala nakakaalam ha. Pero it is established as commemoration December 25 of each and every year. Meaning, ano may meaning ng Pasko?
Yan na po yung sagot natin kaninang lahat. Byron, habol ka. Ano ang meaning ng Pasko para sa'yo? Nakamute ka, nakamute. Meaning ng Pasko para sa'yo. Nakamute ka, bro. Yan. Yan, ito yung kapanahonan na kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Yan. Ilang? Kunti lang. Kunti, short. Safe palas na ito, di ba? Okay yun. Ayan. Okay. Submit ko po muna ulit, Kuya Bay, ha. Thank you sa sagot. Ayan, submit ko muna ulit. Ayan. Katapos ko lang. Okay, sige. Okay lang yan. Okay, so diretso tayo. So, nakita natin na yung origin, establishment, meaning, and essence ng Pasko ay nandiyan din talaga. Okay, ngayon, magkaroon tayo ng konting backstory. Ano ba talaga yung nangyari nung araw ng kapanganakan ni Jesus Christ? Kasi minsan, ang nagiging connotation sa atin, mga believers na tayo mga mananampalataya na tayo, we really didn't knew what really happened way back then nung si Jesus Christ ay ipapanganak pa lang. Kasi, di ba si Jesus Christ, pinanganak siya sa isang, anong lugar siya pinanganak? Pa-unmute nung sasagot. Saan pinanganak si Jesus Christ? Sa Bethlehem, hindi. Nasa Bethlehem siya pinanganak. Anong lugar siya pinanganak? Nakamute ka, Byron. Ayan. So, sabi nga, ayan, sige. Mag-unmute whenever na we want to answer. Ayan. Open discussion naman tayo kasi storytelling tayo. Ayan. So, sa Bethlehem, pinanganak si Jesus Christ. Jesus. So, sa anong lugar naman sa Bethlehem siya pinanganak? Anong klaseng lugar? Anong tawag sa lugar na yon? Sa isang Mga hayop na mga alagang hayop. ayan, sa maraming alagang hayop, okay? Specifically, anong word yun kung tawagin? Sa isang sabsaban, ayun. Sa isang sabsaban. Yan, di ba? Yun yung word. Ayan. So, sabihin natin isang, pagka ba sinabing kwadra, di ba room ng mga hayop yon? Ayan. So, isang kwadra, isang kulungan ng, isang room ng para sa mga hayop. Ayan. So, ngayon, si Jesus Christ, paano nangyari na doon siya pinanganak? Siya yung Son of God Di ba? Kung ating iisipin, ano ba yan? Si Jesus Christ na ating Savior ang lahat. Mas pinili niya na may panganak siya sa isang sabsaban. Alam niyo po ba kung ano talaga yung word na sabsaban? Ang isa pong sabsaban ay, di ba, ang sabsaban sa English ay manger. Ayan, di ba? He was laid in a manger. Ayan. Ano yung manger or sabsaban? Ang sabsaban po ay isang kahoy. Malaking kahoy. Na inuka yung loob. Parang dinukdok, tapos parang nilabas yung nasa labas. Nilabas yung nadukdok. Kininis yon at doon nilalagay yung mga pagkain ng hayop. Okay? Yun ang totoong word or meaning ng sabsaban. So, imagine how hard we can take. Grabe yung si Jesus Christ dun pinanganak sa pinapakainan ng mga hayop sa kwadra na yon. Really? Doon siya pinanganak? Doon siya nilagay? Siyempre nilagyan niya ng damo, ng dayami. Nilagyan ng tela. Pero above that, doon siya inilagay. Doon siya pinatong after niya maipanganak. Sa isang sabsaban, sa isang pakainan ng mga hayop. Di ba? Wow, God, grabe naman Jesus. Parang nakakabagbag. Really, yung Panginoon ko, yung Jesus natin, doon pinanganak, doon nilagay. Imbis na sa sakuna, imbis na isang crib, di ba?
Pero he chose that way about what? Para gusto niya pakita na hindi ako nakatingin sa ganyang bagay. Or hindi ako yung something na to be in a royal welcome, in a royal place. Hindi. Ayan. Ganun pa man po. Ayan. Konting storytelling ulit. Si Jesus Christ ay may mga magulang. Ayan. Sinong parents ni Jesus Christ? Anong pangalan ng lalaki? Si Jose, Joseph. Ayan, si Jose. Sino yung babae? si Maria. Maria, ayan. Ngayon po, kasal na ba si Maria at si Jose nung si Mary ay nag-conceive kay Jesus? Kasal na ba sila? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa? Ito, nakamit kayo, Ate Janet. Ayan. So ngayon, si Mary and si Joseph ay hindi pa kasal. Pero, si Maria nga ay dinatnang buntis, nagdadalang tao. Tapos si Jose, nung nalaman niya na buntis si Maria, gusto niya nang hiwalayan si Mary, di ba? Ayan, gusto niyang hiwalayan. Di mo, ang daming struggle bago pa dumating si Jesus Christ, di ba? Mismo parents niya, sinubok na rin talaga. That, ba't ka buntis? Hindi pa naman tayong tatabi Paano nangyari yun? Di ba? So, isa na agad struggle yun sa kanilang mag-asawa. At sabi nga ni Joseph, hihiwalayan ko ng palihim si Mary. Even though, it's about their wedding day. Yan, pero, ang Panginoon ay nagpadala ng anghel sa panaginip ni Jose na huwag mo siyang hiwalayan. Siya ay nagdadalang tao through the Holy Spirit. Ayan. So, hindi pinangalanan yung angel, pero I believe and we believe that is Angel Gabriel. Kagaya nga po ng topic natin ng mga nakaraang araw na we talk about angels and demons. Okay, so next po. Ngayon, saang lugar nakatira si Jose at si Maria? Si Joseph or si Mary? Saan sila nakatira? Anyone po? Saan sila nakatira? Ayan. So, si Jose at si Maria, Nazareth. Ayun, sa Nazareth. Ayan. Sa Nazareth. Ayan. So, si Jose at si Maria ay mag-asawa, natuloy yung kasal, tapos, doon sila nanirahan sa Nazareth. Saan ba yung Nazareth? Di ba hindi naman yun yung Bethlehem na kung saan siya pinanganak? Ba't sila napunta ng Bethlehem? Ha? Ayan, so sagot nila natin ulit. Ngayon, ba't sila nakarating ng Bethlehem? Taga Nazareth sila. At doon nag-conceive or doon siya nagbuntis si Maria. Ba't sila nakarating ng Bethlehem? Ba't doon pa sila nanganak? Ba't doon pa siya nanganak? Ayan. So ngayon po, isa na namang struggle. Kabuuan na ni Maria. She is about to give birth na. 9 months na. In short. Kabuuanan niya na. Tapos, itong si Augusto Caesar, na tinatawag nga, Augusto Caesar, ayan, siya ang governor, ayan, at nagkaroon siya ng ruling. Nagpalabas siya ng isang batas na nagkataon naman, kabuuanan na ni Maria. Ngayon, ano yung batas na nilabas niya? Magpaparehistro ang mag-asawa sa capital city ng Judea, which is Bethlehem or yung Jerusalem. Yun. So, kaya pala, from Nazareth, si Maria na nakabuuan na, malaki na ang tiyan nun, pwede na pumutok ang panubigan nun, kumbaga, pumunta pa sila ng Bethlehem. Gano'ng kaya kalayo yun, gano'ng kahirap yun sa isang buntis na magkitravel ka ng gano'ng kalayo para lang magparehistro. Okay? Magpaparehistro sila mag-asawa. Ngayon, doon na nga sila inabot at yung kaninang nga po unang shinare, after magpatala, doon naman nakaramdam na si Maria na talaga manganganak na siya at
wala ngang room. Walang kwarto na bakante. Walang apartment. Walang dormitory. Walang room for rent, parang ganon. Wala. Wala talagang open that time. Puno lahat, fully booked, kumbaga. Hindi sila magkaroon ng proper place to choose kung saan siya pwedeng manganak. So sabi, another struggle na naman. 'Di ba? Another paghihirap na naman sa kanyang mga magulang. Siyempre, kung ano nararamdaman ng ina, hindi rin nararamdaman ng anak na dinadala niya. 'Di ba? At ganoon pa man, may nagmagandang loob pa din at inoffer na nga lang yung sabsaban nga at doon siya nanganak. Ayan. Next po. Ayan. Upon Jesus' birth, ayan, so, syempre, nandiyan na si Jesus Christ, pinanganak na, inilagay nga sa sabsaban, doon siya ipinatong, doon siya ibinaba. Diyan naman lumabas na yung star. Ayan, yung tala sa langit. Ayan. At, di ba nga, meron tayong sinasabing 3 kings. Ayan, 3 kings. Ayan. Ngayon, in the Bible, they were not really called 3 kings. Ayan. They were called 3 wise men. 3 pantas. Ayan. Okay. So ngayon po, yung 3 pantas, pinuntahan nila yung lugar kung saan nakatapat yung tala na yon. Kasi yun yung symbol that the Savior or the Son of God has been born. So pinuntahan nila, lakbay sila. Ngayon, sa Bethlehem, ang hari doon ay nagngangalang King Herodes. Herodes na naman, ano? Ang daming Herodes na mga nababanggit sa Bible, di ba? Ayan. So, King Herod or King Herodes. Ngayon, yung 3 pantas na yun, kumonsulta sa hari ng Bethlehem o ng Judea o ng Bethlehem nga yan. Dumaan muna sila doon kasi hindi nila alam kung nasaan eh. Pumunta sila kay Herodes, nag-consult sila, nagtanong sila, King Herodes, pinanganak na po yung pinakamataas na hari sa lahat, tagapagligtas ng lahat, nasaan po siya? We are asking you for directions. Okay? And then, nagtataka si King Herodes. Sino sinasabi ng mga 3 lalaking ito? Na hari ng mga hari, Lord of Lords. Ako naman ang hari dito ah. So meron pa mas mataas sa akin na pinanganak na hindi ko alam. Ayun, so sabi, in short, ang payo ni King Herodes sa 3 pantas na yon, basta sundan nyo lang yung simbolo nyo. Basta hanapin nyo lang. Tapos, kapag nalaman nyo kung nasaan na yung newborn na yon, na hari ng mga hari, Lord of Lords, balik kayo sa akin ha. Para ako din ay magkakaroon ng paghahandog sa kanya. Sasamba rin ako sa kanya. Paglilingkuran ko rin siya kagaya ng gagawin nyo pag natagpuan nyo na siya. So, yun yung deal na ginawa niya sa 3 pantas or 3 wise men. So, in short then, umalis sila kay King Herodes, nakita nila si Jesus Christ. At yun nga ay meron ding isa-isa na mga regalo. Okay? So, ano yung 3 regalo kung matatandaan po natin? Ano yung kanya-kanyang regalo ng 3 wise men kay Jesus Christ? Ayan. Una ay ginto. Gold. Yan, gold. Yan. Pangalawa, kamangyan. Ano yung kamangyan? Incense. Ayan. Pangapat ay myrrh or mira. Ayan. So ngayon po, yung 3 wise men na yon or 3 pantas na yon ay nagkaroon ng pag-aalay kay Jesus Christ upon nakita nila yung sanggol nga ni Jesus Christ noon. Ayan. At after noon, ayan, after noon na maibigay nila yung regalo kay Jesus Christ or sa family niya, kay Joseph and Mary, may nagpakitang anghel sa 3 pantas. May nagpakitang anghel? Oh? Bakit kaya? Sabi nung anghel sa 3 pantas,
wag na kayong bumalik kay King Herod or kay King Herodes. Mag-iba kayo ng daan at wag niyong sabihin sa kanya kung nasaan ang Jesucristo or si Jesus Christ. Yan, huwag niyong sabihin. Bakit? Ngayon, sabi nga, back to Herodes. Di ba sabi niya, puntahan niyo muna kung nasaan yung baby na yun ha, yung King of Kings, yung Lord of Lords, yung Savior ng lahat. Tapos balik kayo sa akin na para ako din ay mag-aalay din ako, magre-regalo din ako, sasamba rin ako. Pero alam ng Diyos na yung ganun niyang bulaklak na salita ay papatay niya pala yung sinasabi nilang tagapagligtas na yon or King of Kings. At the angel warned the 3 wise men na wag na kayong pumunta dyan, wag nyo nang ituloy kasi yun ang gagawin ng King Herodes kapag sinabi nyo kung nasaan si Jesus. And after nun, umabot ng 2 taon. After 2 years, after 2 years na yung tatlong pantas ay makaalis at hindi na pumunta kay Herodes, nakaharata na si Herodes. About 2 years ago na, wala pa yung 3 pantas. Niloko ko So sabihin natin, nauto si Herodes din. Ayan, naniniwala siya talaga na antay siya ng antay. Hindi naman dumatay yung 3 pantas to inform him kasi nga yung plot niya to kill Jesus will never happen or should not be done. Okay, next po. After na 2 years, na-realize ni King Herodes yung hindi na siya binalikan ng 3 pantas. Nag-order si Herodes. Nag-order siya. Kumbaga, nagkaroon siya ng executive order. Yan, kumbaga sa government. Yan. Dahil akong hari, at gusto kong mapatay kung sino tong savior na to, hari na to, na pinanganak 2 years ago, lahat ng bata, lahat ng babies, under 2 years old, patayin nyo lahat. Ayan. So, yun yung ginawa ni Herodes. At lumabas talaga yung intention niya na hindi siya para mag-serve, hindi siya para mag-believe, hindi siya para mag-submit kay Jesus noon. Kundi he was about to kill or to stop that prophecy to happen. Pero, bago nangyari yon, pumunta muna or kinausap muli sa panaginip si Jose ng isang anghel ng Diyos na sabi, pumunta ka sa Egypt. Ikaw, si Maria at ang anak mo, si Jesus, pumunta kayo ng Egypt at mag-stay kayo doon as long as hindi ko sabihing umalis kayo doon. Ayan, so another paghihirap na naman, di ba? So, sanggol. 2 years old pa lang yung bata, di ba? Less. Pero, pumunta na ng Egypt. Ayan, di ba? Another paghihirap naman yung sa mag-asawa. Siyempre, anong trabaho ko sa Egypt? Anong gagawin ko sa Egypt? Ang hirap pumunta sa Egypt, napakalayo nun. From Jerusalem to Egypt, wala namang sasakyan nun eh. Wala namang Grab nun eh. Wala namang Uber nun. Wala namang taxi nun. Wala namang van nun. Wala namang UB Express nun. Wala. Lahat yun lakad lang. Or sasakay ka sa donkey. O sasakay ka sa camel. Another paghihirap na naman. Pero lahat yun ay naranasan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, di ba? At next na nangyari, ayan, sabi nga natin, after na si Herodes ay mamatay, ayan, ay saka naman sila bumalik sa Jerusalem. Ayan, sa Bethlehem. Bumalik nga sila sa Jerusalem. Nung sinabi ng Diyos, okay, patay na si Herodes. Kaya safe na kayong lumabas. Bumalik na kayo ngayon sa Jerusalem ni Maria at ni Jesus. Ayan, at ganun kayong kailangang gawin. Ngayon, ano yung kailangang gawin? Si Jesus Christ ay ano kaya? E si Jesus kasi about 2 years old na yon, di ba? 2 or 3. Okay. Si Jesus Christ ay iniwanan or ibinigay or ipinagkatiwala na sa isang templo ng Diyos sa Bethlehem. Ayan. Doon siya na iniwanan. Doon na siya pinalaki. So, pag sinabing iniwanan, wala si Mary at si Joseph. Umuwi sa Nazareth. Iniwanan si Jesus Christ sa temple sa Bethlehem. Na ang pangalan ng katiwala ay si Simeon. Ayan. Okay? So, ngayon po,
si Jesus Christ ay lumaki at na-train agad sa isang templo ng Diyos, which is yun talaga ang tradition ng mga Jew or ng mga Hudyo. Yan, kasi 'di ba ang Jew ay si Jose. Siya ang galing sa angka ni David, si Jose. Ayan. Okay. At ano po yung sinabi na description? Ayan. Pabasa po ako ng malakas sa my Bible app. Ayan. Sa Lucas chapter 2, verse 39 and 40, 39 to 41. Ito pong pabasa ng malakas. Anyone po? Lucas chapter 2, verse 39 hanggang 41. Lucas chapter 2, verse 39, 40, and 41. Pwede pong pabasa ng malakas sa ating group. Ako na. Ayan, Janet. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Yun. At nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. Ayan. So, sinasabi ko nga kanina, may mga mimit tayo na word na Pasko. Ayan. So, hindi po yun yung Pasko, nasabi taon-taon. So, maganda naman ginagawa ni Mary and Joseph. Yearly, pinupuntahan nila si Jesus sa templo ng Diyos sa Bethlehem. Na upon he is growing, upon his growth, talaga napupuspos siya ng kagalingan, ng karunungan. At yearly, pinupuntahan siya doon every Passover or Paskuwa sa Tagalog. So ano ba yung Passover? Anyone po, ano po yung word na Paskuwa or Passover? Kasi every pesta daw ng Paskuwa ay dun din yung panahon na pumupunta si Mary and Joseph kay Jesus. So ano yung pista ng Paskuwa? Ano kaya yon? Anong meaning ng Paskuwa? Yun na yung naririnig ko sa Holy Week. Yan. Okay. Paskuwa. Ano kaya yon? Kuya Jeff, ano po yung Paskuwa? Ano tayo? Bible trivia. Ano yung Paskuwa? Ano yung word na yon sa English? Ayan. So, ang sagot po doon, ano niya po yung Yan. So, yung Paskuwa po, yun yung sinasabi nga sa English, yung Passover. Yun po yung paglabas ng angkan ng Israel mula sa bondage ng Egypt. Yun. So, yun po yung celebration na yun. Yung paglaya sa bondage ng Israel from the slavery of Egypt. Yun. So, yun po ang pinakamalaking fiesta ng mga Christian sa Bethlehem. Ayan. So, lahat po ng mga believers, lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Jew, pumupunta sila sa lahat sa Jerusalem kapag Passover na feast or Feast of Passover. So, yun po yun. So, si Jesus Christ pala ay nasa templo ng Diyos at yearly siyang pinupuntahan ng kanyang mga magulang kapag ito ay Feast of Passover or Pista ng Paskwa. Ayan. So, next po. Ayan. At si Jesus Christ nga po ay doon siya na lumaki. At to finish nga po, yung description how Jesus grew up ay pakinggan niyo po sa verse po ng 46 hanggang 47. Ako po magbabasa. Ayan. At ang lahat, At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro. So si Jesus Christ po yung sinasabi doon, si Jesus. So si Jesus Christ ay nasa loob ng templo at nasa gitna ng mga tao doon na nakaupo sa gitna ng mga guro. Na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. So, ganoon daw yung ginagawa ni Jesus Christ.
Nasa gitna siya ng mga teacher nakaupo, nagkakaroon lagi siya ng Q&A. Okay? At nang siya ay 47, at ang lahat ng sa kaniya'y nakakarinig ay nagsisipang gilalas at sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. At nang siya'y makita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito at ang iyong ama at ako ay hinahanap kang may hapis." Diretso po natin. At sinabi niya sa kaniya, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagap sa bahay ng aking ama." At di nila naunawa ang pananalitang mga kanilang sinabi, at lumusong siyang kasama nila at Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kaniyang ina ang kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. So, makikita natin dito na si Jesus Christ he grew very well. Ang ganda na kanyang naging pagkabata na doon siya lumaki sa church or sa sinagoga or sa templo ng Diyos, at talagang he is very filled with wisdom na agad nung maliit pa siya. At sabi nga, yung pala yung naging buhay ni Jesus Christ. Ngayon, Spirit of Christmas. Ayan. Spirit of Christmas. Ngayon po, mula po sa ating story, way back then, ayan, ano po yung inyong discover na i-connect natin sa Spirit of Christmas? Ayan. Anyone po? Ano kaya yung na-discover ninyo? Ano kaya yung, ganun pala yun. Ay, ganito pala yan. Ano po yung inyong nakita sa ating naging storytelling about Jesus Christ's birth and life as a young boy? Hello po. Yeah, Kuya Jeff? Sa akin po, alam naman po natin na si Jesus po ay anak po ng Diyos. Di ba ba? Na ano po dito na siya po ay parang ipinanganak po sa pinaka hindi po magandang pagkakataon po. Kasi po, kung naanuhin po talaga ang mga taano po, ang iniisip po nila na magiging mesayas po natin na isang parang hari po na ipapanganak po sa isang magandang palasyo, sa isang magandang pamumuhay. Pero hindi po talaga natin kayang anuhin po ang kaisipan po ng Diyos Ama. Kasi po, na pinahintulutan po niya saan na ang Diyos ay ipako sa krus, ipanganak sa mga ganyan pong pagkakataon, iparanas po lahat ng kahirapan. Marami po kasi talagang yung aral po kasi talaga mula sa pagkaano niya, hindi po talaga natin lahat masasabi po yun. Pero ano po talaga, ito po pinakikita po yung parang pakaanuhan po, yung pakakumbabaan niya bilang pong isang hari na hindi po kailangan tawagin kang hari sa isang magandang estado lang po. Dito po yung parang pagiging fair po niya sa lahat. Wala pong mayaman, walang mahirap, walang Ayun po, na ko po. Tapos yung paghihirap po talaga, yung mga pinagdaanan na kung sineselebrate po kasi natin ng Pasko, puro kasayahan po na iisip natin. Pero kung iisipin po natin talaga yung sinasabi ng Bible, hindi po talaga ganun kaganda. Pero dahil po ayun po yung nakasanayan, ayun po yung lagi na po nating naiisip po sa salita po ng Pasko, kahulugan. Ayun lang po. Yan, tama yun. Anything to add po? Anyone sa atin to follow? Kuya Jeff sa idea. Simple lang sa akin kasi Christmas spirit is directly love our God to all of mankind. Yun. The love for mankind talaga, no? Yeah. To all of mankind. Oo, kasi parang di ba? Sobrang mahal niya tayong lahat. Pinadala niya yung sarili niya anak. Dapat maghirap para
masave lahat tayo sa mga sins. Yun, Hmm. pala yun. Kaya pala siguro yung Christmas is, yung nga sabi ni Marjorie, iba yung feeling eh, yung spirit. Diba, nandiyon yung joyful na, nandiyon yung, yun pala yung pinaka, Hmm. Hmm. yung pagmamahal ng kataas-taasan sa lahat ng tao. Hmm. Yan. Okay. So, Kuya Bay, anything to add? Marjorie, anything to add? Ayan. Alam niyo po, isa sa pinaka-marirealize talaga natin is the life of Jesus Christ has never been easy, you know. From the beginning to his end, marirealize natin, puro paghihirap ang dinanas ng ating Panginoon, ano. Alam niyo, minsan, nakakabagbag na ma-realize natin talaga yung totoo that grabe yun yung buhay ng ating Kristo na tagapagligtas. He never had a comfortable life his whole lifetime nung nasa mundo siya. 'Di ba? Never siya nag-enjoy sa buhay. Never siyang nagkaroon ng kalayawan. Never siya nagkaroon ng comfort. Never siya nagkaroon ng kasaganaan. Kung ating marirealize that wow, this is the Son of God. Pero yun yung pinili niyang buhay. To show the humility. To show humbleness. At yun yung gustong ipakita sa atin ng the spirit of Christmas. It's not about pabonggahan. It's not about pasosyalan. It's not about the gifts. It's not about the luxuries. It's not about the expensive things na pwede tayong ma-acquire. Pero yung itinuturo kung ano talaga yung essence nga nung Christmas, yung spirit of Christmas, ano yung espiritu? Ano yung espiritu na mayroon sa Christmas Day? Kung ba't meron tayo nito? Nasabi natin, it's all about love eh. It's all about love para sa ating lahat. Na yung totoong espiritu ng Christmas o ng Pasko, it is established kasi ang Diyos ay nagmamahal talaga sa atin. Sabi nga natin, sino ba naman di nakakaalam ng John 3:16? At yung Christmas Day ay isang expression to define the spirit of Christmas. John 3:16. Yan, di ba? Pinapatukoy ng Diyos dito na for God so loved the world that He gave His only tanging anak. Tanging anak. Yan. 'Di ba? Na grabe, iisang anak mo. He is your único hijo. Your sole son. Nag-iisang anak. Ibibigay mo sa buong mundo. Yan, 'di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever, kahit sino ka pa, kahit sino ka man, believe in Him, maniwala ka sa Kanya, shall not perish. You will not die. You will not end up in a bad way, but have eternal life. So, yun po yung pinaka-spirit ng Christmas. Si Jesus ang ibinigay na regalo sa atin ng Diyos na lagi nating sineselebrate every year, every December 25 or whatever day para ipag-define sa atin na yun yung talagang totoong tunay na Pasko. At that gift, Jesus Christ is the gift. Tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Now, as we receive Jesus as your gift, yan, dyan na magpa-follow yung joyful life. Dyan na magpa-follow sa'yo yung wisdom. Dyan na magpa-follow sa'yo yung knowledge. Dyan na magpa-follow sa'yo yung understanding. Siyempre, love sa lahat.
Ayan. Kasi, alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam nung sinasabi ni Marjorie kayo na parang kakaiba yung dala ng Pasko sa'yo eh. Ayan. Na itong season na to ay talagang kakaiba yung joy na nadudulot sa loob natin. Sabi nga, parang you can forget everything before that happened. Kasi Pasko eh. You can let go of the past, you can let go of what the adversities, troublesome things, failures, heartbrokenness. Sinasabi nga, ano? SMP, samahan ng malamigang Pasko. Di ba? May mga ganyan mga connotation ng tao ngayon. Pero it's not the real meaning of Pasko eh. It is not defined. Oh, single ako. So, basta ako. I have the spirit of Christmas in me. I don't even need a partner in life for this time or the next para masabi kong masaya ang Pasko ko kasi alam ko yung totoong purpose ng Pasko. Ba't tayo nagse-celebrate? Di ba? Dahil ang Pasko ay dyan mo mapapakita yung pagmamahal mo. Number one, kay God. Kay Jesus. Ayan. And how you define Christmas or how you look upon the word or the day of Christmas will also determine your knowledge or about your understanding or how do you know God really is. Ayan. Kung paano mo talaga malalaman kung alam mo ang Pasko is madetermine mo yan or malalaman mo yan kung paano mo tinitingnan ang Pasko rin ngayon. Ayan. Ikaw ba yung tao na nag-aantay ng matatanggap o ikaw yung magbibigay ng matatanggap ng ibang tao? Ayan. Di ba mas maganda yun? Kung nung bata tayo, ang ating mga priorities, Christmas party, exchange gift, monito-monita, kulay pula, Santa Claus, di ba? Sabit ang medyo sa bintana, alas 12 may laman na daw, kinabukas ang pagising mo, may gift ka na sa Christmas tree. Well, if we can really think, it's not that really connected from the true meaning of Christmas Day. Sa Santa, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mga elf, di ba? Sabi, hindi talaga sila connected eh. Minsan ang napapriority natin sa ating mga mindset, sa ating puso, sa ating mga bahay. Kung nasa Pinas tayo ngayon. Minsan, ang pinapriority nating bigyan ng panahon, ng design sa bahay, Santa Claus na puro may ilaw. Teka, hindi naman yan ang bida eh. Ang espiritu ng Pasko ay about kay Jesus Christ. Alam niyo, nakakalungkot. Marami tayong nakikita ng mga bahay. Mas yun ang design. Wala kang makikitang about kay God, about kay Jesus Christ. Pero yun yung napapriority nila. Sad reality, honestly. Kumbaga, ang wini-welcome nila sa Santa sa bahay. Hindi yung Jesus Christ sa buhay. 'Di ba? At we should be very cautious of how we really mean Christmas now. Dahil baka magtampo natin si Jesus Christ kasi ano ba naman yan, anak? Ako yung may birthday, ako yung may celebration. Hindi ako yung nasa bahay mo. Matabang lalaki nakakulay pula. Ano ba yan? Di ba? Kasi kung iisipin natin, di ba? O nga naman, ano? Ba't ganun yung pinapriority ko? Imbis na ipakita ko yung pagmamahal, number one kay God. Ayan, commitment ko, devotion ko sa Kanya. I will pray with my whole family first before anything. I will give my devotion sa church. Di ba sa Catholic, 9 days before Christmas, simbang gabi or simbang umaga. Ayan, sa ating mga Christians, sa mga churches na mga Christian churches, ganoon din. Meron din mga morning worship, meron mga evening devotions until Christmas Day. Di ba dapat ganoon yung ating spirit of Christmas na ini-implement? Ayan, diyan tayo nag-shine. Dahil yan talaga yung totoong inaantay ng Diyos sa atin. Ayan. Dahil, sabi nga natin, marami tayong aginaldo na tinatanggap sa Diyos. 365 days. Binibing niya tayo ng pamasko na tinatawag, or aginaldo, or regalo. Ngayon,
ano naman ang aginaldo mo para sa Diyos? Ano ang regalo mo para kay Jesus? 'Di ba? Ngayon, let's consider ano kaya ang pwede kong maibigay kay Jesus Christ from now on? Not just the Christmas day, not just the Christmas season, not just this date ng December 25, 'di ba? Kasi ang dami niyang binibigay sa atin, ano? At ano pa talaga yung pwede kong ibigay sa kanya continuously, 'di ba? Dahil sa dami natin tinatanggap sa kanya, talagang wow, Lord, ito naman yung sa akin. Ito naman yung ibibigay ko sa iyo, 'di ba? Lord, ang dami mong tinanggap sa yung blessing, ang dami mong pinagkakalob sa atin na sa akin ng mga biyaya. Lord, ito naman yung pambawi ko sa iyo. Ito naman yung ibibigay ko sa iyo. Ayan, ngayon, ano 'yon? Ano ang gusto mong ibigay pabalik sa Diyos? Ayan. Magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Yun, magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Ayan. Magpatuloy tayo sa pagkilala sa Kanya. Magpatuloy tayo sa pagdarasal sa Kanya. Magpatuloy tayong maging mapagmahal sa ating kapwa. At magpatuloy tayo na maging mapagpasalamat kahit na ups or downs yung pinalalagyan natin. Magpapatuloy tayong mag-invite ng ibang tao na sabihin natin hindi pa ganoon ka-aware kay Jesus Christ. Make them grow closer. Yun yung pwede nating iregalo sa Diyos. Kasi honestly, every riches na pwede nating ibigay sa Diyos ay galing din talaga sa Kanya. 'Di ba? Yung kinita kong pera, kasi sumahod ako. Yes, ang hinihingi, ang nire-require sa Bible, 10% or more upon your heart na masaya, nagbibigay, di ba? Pero kung isipin natin, lahat naman ng sahod ko nga naman, galing kay God yun eh. Pero ang hinihingi niya na sa akin, partial lang na paraan. Partial lang na halaga. At ayaw naman kunin lahat ng Diyos yun eh, di ba? Hindi niya naman kukunin lahat ng sa atin. It means, yung buhay na binigay niya sa atin, hindi niya naman kukunin ng buong buo yun kasi meron ka namang gagampan ng iba. Hindi niya naman kukunin natin na 24/7 nandun ka sa loob ng church. Hindi. Ang hinihingi ng Diyos or aginaldo mo or regalo mo sa Diyos, a time of you, not just because requirement, hindi lang dahil napipilitan ka, hindi. Kasi yun ang gusto niya. A partial life of you should always be committed to me. Pero the rest, syempre nandiyan pa rin ako. You're still a believer of mine. You're still a follower of mine. I-apply mo na sa ibang tao. Kung ano man yung naramdaman mo sa akin nung niligtas kita, you should also give that to other person. At yun na yung role mo also to be your gift to God. Diba? Magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yun. Kasi, minsan, yes, we are very fired up. Nakaka-boost talaga. Oh, wow, Pasko, sarap, sarap. Jesus Christ, yun, ha? Oh, regalo, oh, party. Oh. Pero, after December 25, January na, bagong taon na. Ganyan, mabago na ako. Renew resolution ko. Diba? Yan, mga kasunod na linya ng mga tao. Anong babaguhin ko? Ganyan-ganyan. Teka lang, di ba dapat bilang mga totoong mananampalataya, hindi lang nakabase sa December ang ating pagbibigay ng panahon sa Diyos, ng commitment sa Diyos, hindi lang natatapos yung devotion sa Diyos, pagiging deboto mo, kumbaga, hindi lang natatapos dun yung pagiging masigasig mo, di ba? Kasi tulad niyan, maraming struggles isang taon. Minsan nakakatamad sumamba, mainit, lamig, naulan, di ba? Pero pag Pasko, di ba, hindi nyo papansinin niya mga ganyan struggles natin. Wow, wala yan, Pasko, tao dun, tao dyan. I don't care, kahit naulan, kahit may gastos, ganyan, kahit may pamasahe, wala akong pakialam, basta, ang tao kay God, ganyan. Pero, yung season na sinasabi sa atin is
that feeling should never fade as long as we live in each and every day, di ba? Na ang Diyos ay nagiging paraan natin para araw-araw tayong ma-renew, di ba? Na dapat ay lagi nating isipin that every day of my life is another opportunity for me to do and prove and show and to portray God's love na tinanggap ko sa Kanya. Hindi ko man ang pinaka-ultimate expression na mga gawa natin para maibigay natin yung pabalik sa Diyos ay yung ating consistency. Maging consistent tayo sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ng Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, we never have a long life as we expected. Diba? Kaya di ba napakaganda na ang ating buhay ay siksikin natin, no? Ating sulitin na everyday Pasko. Di ba merong mga church na hindi nag-celebrate ng Pasko. Ayan. At meron din kasabi na araw-araw Pasko. Ayan. Di ba maganda yon? Ganun pa man ay ating titingnang mabuti that the spirit of Christmas must always live in us. Ayan. Dahil walang ibang napakagandang gawin. Walang ibang napakagandang pakiramdam na araw-araw mong ipamumuhay. Na ang pakiramdam mo, ang emosyon mo, ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa ay talagang Christmas Day. Diba? Ayan. Dahil yung puro talaga ang spirit of Christmas. Hindi lang seasonal. Hindi lang December 25. It is and has to be seen to us continuously and consistently. Ayan. So kung meron po kayong tanong or question or suggestion or i-share, yan, the table is open po sa atin this time. So, wala naman po. Marjorie at Janet, Kuya Jeff. Nawala si Byron eh. Naging inconsistent yung kanyang data siguro. Okay, so kung wala naman po, ayan. Kuya Jeff, meron something to Ano ba? to add? Take away. Ayan, take away na lang natin. Ayan, take away bago po tayo magkaroon ng closing. Ano pong inyong take away? Ayan, Kuya Jeff. Ayun sa akin po yan. Ayun lang po, yung kagaya rin po ng sinabi ko kanina. Sa buhay po kasi natin ngayon, kailangan po na tayo laging magpasalamat po. Mula pagkagising pa lang po natin, kailangan po tayong pasalamat po sa Diyos. Dahil ito po yung biyayang nakukuha po natin sa Kanya. Yung lahat po ng kinakain po natin. Ibig sabihin po, wala pong katapusan. Kahit maya po tayo magpasalamat. Mas maganda po yun. Hindi lang po sa oras ng Pasko yung tayo magpapasalamat sa biyaya na kinukuha natin nitong December. Kailangan po, kahit tayo sumasahod na ordinaryong sahod at hindi yung tinatawag na bonus, nagpapasalamat po tayo. Tama. Ayun lang po. Huwag po tayong mapapagod sa paglilingkod sa pagkaano ng mga share ng mga salita po ng Diyos. Ayan. Thank you po, Kuya Jeff. At Janet, take away. Take away. Yeah. Ayun. So, as a human being, ma-realize ko na yun pala yung mismo sarili anak ng ating Diyos ay hindi madali ang buhay, hindi marangya ang buhay. Hirap. So,
parang ganun sa buhay ko din. Mga nakaraan. Parang, ay, hindi lang pala ako ang ganun. So, normal na yung ganun. Ang ganun. I-realize. Na yung mga paghihirap noon. Parang feeling ko kasi dati, parang ako na ang, yung term na ang tawag ba? Unfortunate. Kasi yung story niyo nga po, dati. Yun. So, mga sinabi ni Kuya Jeff. Every day, wake up and thank you, Lord, ang ganyan. Kahit na sa production. Yun. Kahit nga hindi ako nakakapagsimba, nasa puso at sa isipan, patuloy lang. Consistent lang lahat. Kasi nandiyan ako ng Diyos. From the moment we breathe in until the moment we breathe out. Yun. Ayan. Sana magkaroon ako ng lakas ng loob din na yung mga natutunan ko, kasi ako pinagmulan ko talaga since childhood pa yung mga deboto, di ba? Abo. Marami pa rin yun sa bahay namin. Ay, di pala hinati na. Kinuha na yung iba ng kapatid. Yun. So, kailangan ko kasi yun eh. Kasi nagsimula kasi yung nanay ko, president ng yung mga kasamahan ng mga babae sa Catholic Church. So, parang more strong feeling pa para maipaintindi ko sa kanila lahat. Kasi mahirap yun. Parang yung palagay ko yung Mike dati. Alisin yung kasi yung totoong Diyos naman natin talaga hindi naman yung gawa sa kahoy. Aba. Yun. Ipag-pray natin yan kasi yung baga po ay yung cultural practice, no? Kaya cultural. Na since birth kasi ganyan. Alam niyo po, sa totoo lang ay isa itong pinakamahirap na challenge sa atin na naka-discover ng totoo, at i-share mo alam mong sabihin natin may paninindigan na rin sa kanilang naging kultura sa pagsisimba, sa buhay believer, yan. Alam mo, minsan, yung sagot na dito na ako pinanganak. Dito na rin ako mamamatay. Yun nga. Yan. Alam niyo po, isa po yan sa mga nagiging delikadong sagot, honestly speaking. Na, if you can really evaluate, really? Diyan? Gusto mong, alam mo, parang, there's something wrong kasi talaga. Pero, pababayaan mo na, diyan ka mag-i-stick sa alam mo ng mali, di ba? At don't give up on them po, Ate Janet, Don't give up. Alam ko po na, nandun po talaga yung will nyo to make the correction. Ayan. Pero maybe there's gonna be a perfect timing kung paano nyo po ma-execute or maipapasok, yung inyo pong knowledge. At alam ko po, lahat talaga may proper timing eh. Kasi alam ko po, nung invite ko kayo, honestly, ayan, the first time, nahihiya ako talaga sa inyo. Kasi alam ko, devoted kayo na Catholic. Pero, yan, Kuya Jeff, if you were hearing me out, ayun, isa po siya talagang naging consistent and very enthusiastic about sa totoong meaning ng Bible study. Ayan. Kaya nga po, lagi siyang nandiyan din. At sabi ko nga, napag-usapan namin at Janet before ni Kuya Jeff, na sabi ko, Kuya Jeff, nawala na yung ibang members namin sa Bible study. Pero at least meron akong isa
kako na nagpapatuloy. Ayan. Kasi yung iba, isa-isa nang nawala, lumamig, isa-isa nang tumalikod, or binabypass, or ino-overlook, or sabihin nating pag magustuhan lang. Ayan. Pero merong isang iba eh. Merong isa. Kaya sabi ko, I will not give up with this one. Ayan. Si Kuya Mag, si Kuya Mag, Kuya Ate Janet din po. Ganyan talaga yun ang una. Parang kayo Ate Janet. Ayan. At yun din po yung struggle nila. Sabi, pag uwi namin sa Pilipinas, yung nanay ko, yung aking mga pamangkin, tiya-tiyo ko, ganyan-ganyan. Mga kapatid ko mismo, ganyan. Mga talagang deboto katoliko, ganyan. Pero, nagiging lang po sila, positive. Na ginagawa nila lahat yung notes, ginagawa nila lahat yung jot down, para whenever this topic, or ito yung recording, or yung mga Bible verse na ginagamit natin, kasi yun naman talaga yung weapon natin. Yun yung totoo na ating weapon talaga na mga gamit. At times na magkaroon tayo ng Q&A, open talk, ayan na hindi naman to debate kasi walang nararating na magandang debate, di ba? Alam natin yung lahat yan. At I believe talaga po na sa inyo in time talaga. Maybe not here upon your stay in Taiwan, but pag-uwi sa Pinas. Yeah. Pero alam nyo, Kuya Mac chat dyan, sabi sa akin, tinanggal na nila yung santo ninyo. Yung ano nila. Ah. Kaya nga, pwede mo ibalik sa simbahan. Oo. Pwede ibalik ba yan? Pwede mo namang ibigay sa pare. Pwede pala yun. Kasi yung iba kasi pinano nila eh. Parang respeto na rin kasi. Oo. Opo, talagang nandun pa yung respect natin. Oo. Yung iba kasi sinusunog, di ba yung gano'n? Kasi yung may tiyahin din ako dati, naglipat ng religion. Yun, pinagsusunog niya lahat. Hindi na. Pangit din naman pag iinitan ka naman ng mga Katoliko. Opo, o kaya lalo pag makita pa ng iba, di ba? Mga tayo, ibigay mo na lang sa mga patuloy na nagbibili, parang gano'n. For the meantime, o kaya surrender mo na lang sa church. Ngayon, di ba? Kasi it look really disrespectful, ika nga. Kasi makaka-offend ta rin. Ma-offend mo talaga yung ibang hindi naiintindihan kung ano yung ginagawa mo. Ba't ganon? Ba't ganyan ang ginawa mo? Hindi nila maintindihan yun. Ayan. Hindi lahat ay maintindihan ng ating ginagawa. Okay. Yan. So, Kuya Jeff and Ate Janet, thank you po. At si Marjorie yata, siguro wala na rin ng internet. Tsaka si Byron. Okay, kukuha po ko ng prayer request ninyo uli. Ayan, bago po tayo mag-closing prayer. Prayer request muna kay Kuya Jeff. Bago po ako magbigay ng prayer request, may sasabihin lang po sa inyo maikli. Sige. Ano lang po, ako po hanga po ako sa inyo pong ginagawang dedikasyon po, lalo po dito sa inyo pong pagtuturo. Huwag po kayong mag-alala, isa, dalawa na nagkakatipon po, lagi po nating isipin, nasa kalagitnaan po natin ng Diyos. Saka, huwag po kayong mapapagod doon po sa inyo po mga naging prospect po noon na nasasabi niyo po na nagbabackslide. Basta kung ano lang po, kung na-invite niyo po siya, tuloy-tuloy lang po. Kung mag-go po siya sa wag na lang po natin sama po yung loob para hindi rin po maka-apekto po dun sa inyong ministry. Kasi po, talaga po dalawa po yung daan eh. Yung isa po, yung makitid, yung sa katotohanan. Yung malawak po kasi talaga yung daan tungo dun sa kapahamakan. Siguro, ang gawin na lang po natin, ipag-pray na lang po natin kasi kung ipipilit po kasi natin yung malimbawa, yung pag-atin-atin po dito, baka ang priority pa po nila ay nasa mundo. Gawin na lang po natin ay ipag-pray po natin na yung Diyos po ang humipo sa bawat isa po na nagiging prospect po natin. At patuloy pa rin po yung pakikipagrelasyon po natin, yung kung ano po yung way po nyo, kayo naman po alam po ng diskarte nyo at nakakakilala po doon sa mga taong yun. Tuloy-tuloy lang po. Kung ayaw po nila ng parang bigla pong ang usapan ay sa church agad, daanan nyo po sa diskarte po kung ano po yung alam niyo po na ano. Tapos kung ito po ay mapapaano po sa ating talagang pinaniniwala ang kinaanipan, ayun po talaga bless na bless po talaga tayo. Ang payo ko lang po
hanga po ako sa inyo. Huwag po kayong mapapagod, huwag po kayong titigil. Kasi yung ginagawa nyo, hindi ko po kaya yan. Lalo po yung nakikita yung mukha ko po. na, ano, basta ano lang po, maganda po yung inyong ginagawa. Kahit po si Pastor Renel ay hanga sa inyo at napakasipag niya daw po sa Ebanghelyo. Tuloy-tuloy lang po tayo kasi marami po kayong mga kasabay na kabataan na yan, naging priority po nila yung mga trabaho nila. Pero kayo po nagtatrabaho pero nagmi-ministry. Bibiruin niyo po yung bihirang-bihira po yung nakakapagsabay po niyan. Trabaho, ministry kasi po kalimitan ng kabataan po na nahawakan ko. Trabaho po, nung active po sila sa ministry nung kabataan po pero nung nagkaroon po sila ng trabaho, nawala na po sila sa ministry. Pero kayo po ay napakasipag po. Yung trabaho niyo po at yung ministry na papagsabay niyo. Dapat maganda po sana maging katulad din po kayo ng mga babagong uusbong po na kabataan po sa mga kanya-kanyang church natin. Yan. Ayun lang po yung masasabi ko na bilang pagkakakilala ko po sa inyo. Tapos yung prayer request ko po, yun lang po, yung kalusugan po namin, yung sakit po ng asawa ko na papadalas po kasi yung sakit ng dibdib po uli niya, gawa po ng sakit sa puso. Tapos magkaroon man po kami ng mga sakit po, mild lang po kasi po dala rin po ng pagpapalit ng panahon, ubusi po, pero nawawala naman po agad. Yan, sama na lang po natin kasi Brother Byron sa aking prayer request. Kasi po ay gustong gusto ko na po uli ang makasama dito sa Siete Days at makasama sa ministry. Yan, ayun lang po. Yan, Byron. Prayer request. Yan, prayer request. Smart po. Ayun, yung ano ko, sa health, saka sa ano, sa pagbiyahe-biyahe ko araw-araw. Then sa family ko rin, na lagi silang ingatan. Then yung sa ano ko, pag-apply ko sa ano, abroad. Yes, oh! Sana pala rin tayo. Oo nga. Yung sa love life. Siyempre, kasama na rin pala yun sa Kasama ba din. yan? Ayan, sige. Tsaka ano pala, yung isa pa, yung sa ano ko, sa faith, medyo kumakapit. Kaya yung parang tawag doon, parang bumababa yung parang ganun. Sana ano, yung tawag doon, mas uminit pa yung pananampalataya ko sa Diyos. Parang lumalamig ba? Parang ganun ba? Tama ba? Medyo lumalamig. Ayan. Parang kung gumababa. Sige, sorry. Alam nyo, isa yun sa pinakamahirap i-admit yung ganyan. Yung ganyang prayer, yung mga prayer request. Ayan. Okay, kay Ate Janet. Ayan, Ate Janet. Prayer request. Good health family. Health, family. And safety. Ako mayroon blessing. Sa akin, good health. Magampanan pa lagi ang Love life. life. Sila na bahala doon. Okay. Sila na bahala. Okay. Tama. Okay, kung wala na po, akin po muna i-mute ang ating lahat. Tayo po magkaroon na ng ating closing prayer. Ayan. Tayo po sandaling tumungo, pumungit at manalangin sa ating Panginoong Jesus. Panganaming Diyos, sa mga pangarinan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa inyo sa isa pong napakabuting umaga ninyo pong binigay sa amin. Maraming salamat po sa inyong pangunguna, sa inyong pong pangungusap sa amin, sa inyong pong pagpapaliwanag sa amin, lalo tigit po sa inyong pagtuturo sa amin this morning about sa Spirit of Christmas. Yan, na sa inyo pong tanging pinakamabuting regalo sa aming buhay, sa buong mundo, O Diyos, generations to generations, si Jesus Christ po, inyo pong naregalo sa amin. And that's the very Spirit of Christmas po, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa amin ngayong umaga, na muli niyo pong pinaalam sa amin dahil hindi po naging madali ang buong buhay ng inyong anak ni Jesus sa piling namin dito sa lupa.
Nagpapasalamat kami, O Diyos, at humingi ng kapatawaran dahil sa mga nagawa naming kasalanan sa inyo po, O Diyos, dahil nandun po yung pagsalungat namin sa inyo, nandun po yung pagkontra namin sa inyo, nandun po yung aming kakulangan sa inyo, nandun po yung aming pagkakasala sa inyo. We are very, very sorry, O Diyos, dahil napakarami po namin nilalang. Pero, iniligtas nyo pa rin po kami through your only Son, Jesus Christ, na pinako sa krus, kasama po ng aming mga kasalanan. Ano man po yung karumihan, ano man po yung kamalian, ano man po yung kadiliman na ang aming buhay na mga nagagawa namin o ginawa namin. Nagpapasalamat po kami dahil ibinigay niyo po yung inyong anak na si Jesus para kami po ay malinis, upang kami po ay mahugasan, upang kami po ay muling maibangong mulag uli mula sa kamatayan po na aming dapat nakaparusahan. At maraming salamat po, O Diyos, dahil yung espiritu ng kapaskuhan, ng season na ito, ng celebration na ito na paparating, ay nandiyan po yung pangako ninyo dahil makakasama po namin kayo muli. Na muli niyo pong ibinigay yung tulay para po makasama namin kayo sa pangwalang hanggan na buhay sa langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa naging lesson this morning dahil pinaliwanag niyo po sa amin from the Bible itself, Panginoon, yung naging buhay ng inyong anak na si Jesus na hindi po naging madali. Nandun po agad yung pagsubok sa kanya pa lang po mga magulang, sa kanya pa lang pong mga kapanganakan na masasabi namin na mababa yung lugar kung sa siya pinili o itinakda na ipanganak. Pero nakita po namin doon yung humbleness, Panginoon, na wala kayong pipiliin dahil ang pinaka-importante ay yung natupad yung inyo pong kagustuhan. At ganoon din po, O Diyos, maraming salamat po sa lesson for our life that each and every day na maging enjoy kami, in happiness kami, in heart of worship kami, in heart of giving kami, in heart of love kami, O Diyos, sa bawat isa. Sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa, sa aming trabaho, sa aming mga ginagawa sa buhay, na mga Panginoon ay patuloy itong maging konektado sa inyo. Na hindi lang sa kapanahonang ito ng Pasko, kundi sa bawat araw po na kami po ay gigising, kami po ay lalabas sa aming mga tahanan, may kasalamuha. Nawa po, Panginoon, pagpatuloy po namin gawing ito na bilang aming normal at pang-araw-araw at gugustuhing buhay. Sa amin pong bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ninyo, O Diyos. Dahil one day po, O Diyos, alam namin, sasabihin niyo po sa amin that, well done, good and faithful servant. Panginoon, salamat po sa inyo at ito po ay dinudulog namin sa inyo sa prayer request po ni Kuya Jeff, O Diyos, na una po bilang isang ama, isang may bahay o may asawa na may karamdaman ngayon. Siya rin po ay meron ngayong dinaramdam pero una niyo pong pinagdarasal, O Diyos, at inilalapit po namin sa inyo yung kanya pong asawa na meron pong iniinda or karamdaman sa kanyang pong puso at inyo po nawang hawakan, inyo pong pagalingin, inyo pong i-restore. Nagiging madalas naman daw po ito sa ngayon pero we believe and we are asking and praying and hoping and claiming, Panginoon, na pagagalingin niyo po siya in your perfect way, perfect timing, and your perfect solutions, O Diyos. Bigyan niyo po ng katatagan si Kuya Jeff bilang haligi ng kanilang tahanan, bilang isang ama, bilang isang asawa, at ganoon din po sa kanya pong ministeryo bilang isang taga-akay, O Diyos, ng inyong mga anak na mga sumisibol, mga bagong henerasyon na kanya pong papandayin para po maging katulad niya na dedicated, katulad niya na mangunguna, katulad niya na magtuturo upang ang mga kasunod pa pong mga paparating na pagkakataon, mga bagong kaluluwang mga mura pa ay mapagtibay, mabigyan ng karunungan, O Diyos, mabigyan ng katotohanan, mabigyan ng kapantasan through Him po, O Diyos. At bigyan niya po ng kaligtasan ng kanyang pong pamilya, bigyan niya po ng
kaligtasan mula po sa pandemya na patuloy na lumalaganap. Bigyan niyo po sila ng protection, O Diyos, each and every day. Bigyan niyo po ng mabuti at sapat na kita sa bawat araw upang magkaroon po ng biyaya sa kanilang hapag, Panginoon. Sa inyo po ay dalangin po namin si Byron, si Kuya Byron po, Panginoon, na nagpapasalamat po kami dahil nakasama po namin siya ngayon at padalangin po namin sa kanya, specifically yung kalusugan po. Nandun po sa kanyang trabaho na kanya pong puhunan, yung kanya pong kalusugan. At nandun din po yung panalangin niya para sa kanyang pamilya. Malayo man po siya ngayon na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya, ay nandun po yung kanyang puso sa kanyang tahanan, sa kanyang mga magulang, mga kapatid, na inyo po silang protektahan. Ano man po yung kanilang ginagawa ngayon, hanap buhay din, or pinagkakabalahan, or tinatangkilik sa buhay, ay kayo po yung tumingin para sa kanya. Siya man po ay malayo sa ngayon, pero ginagawa niya po ito para sa kanyang pamilya. Panalangin po namin din ang kanya pong pag-apply sa Ibayong Dagat. Bigyan niyo po siya ng paraan upang ito po ay makamit. Bigyan niyo po siya ng mga sagot sa kanyang katanungan, how to do this, how to do that, where to go, who to ask, and who to refer to. Kayo po ay magbigay sa kanya ng pag-akay, O Diyos, para magkaroon po ng masigit na mabuting hanap buhay sa kanya na pupuno po una sa kanyang pamilya, sa kanya rin pong kinabukasan. Ganoon din po yung kanyang love life na nakikita po namin mabuti. Kayo po ay patuloy magpalakas sa kanila, maging mapagbuklod, O Diyos, ng inyong pong pangalan, na maging simbolo po kayo ng inspirasyon nilang dalawa upang mas maging matatag ang kanilang pong samahan bilang isang magkasintahan. Sa inyo rin po, Panginoon, ay dalangin namin ang kanya pong buhay mananampalataya, ang kanya pong dinudulog din sa sandaling ito, O Diyos, ni Byron, ay ang kanyang tila po ay paghina sa pananampalataya. Ganun pa man po ay we are giving you his soul, O Diyos, na inyo po muling hawakan, i-restore, muling buuhin, itatag muli, O Diyos, that there's the heart of willingness, O Diyos, sa kanya, and to us that is way too obvious that he really want to go back in the heart of worship. At samahan niyo po siya sa journey na ito. Maybe it is the start of it na kinakailangan niya to ignite the spark of faith muli, O Diyos. At we are asking and praying and hoping and claiming, Panginoon, that it will happen soonest. As the time is taking now, it is the start of it, Panginoon. Sa inyo rin po, dalangin po namin si Ate Janet, ayan, na very consistent, very enthusiastic, very willing, O Diyos. At alam niyo po yung kanyang puso about you, O Diyos. About the faith, her faith with you, the soul searching with you, O Diyos. That she is now discovering more truth, O Diyos. Na lagi pong nandiyan, lagi pong present as much as possible, at sa kanya pong ginagawad na pagtitiwala sa inyo, pananambahan sa inyo, ay ito po, ay nagkakaroon po siya ng pagliwanag pa. At ganoon din po, Panginoon, dalangin niyo po sa pagkakataon na ito, ang health, Panginoon, ang pandemic na ito na pinagdadaanan ng lahat. Ganoon din po ang kanyang pamilya sa Pilipinas, O Diyos. Inyo po silang tingnan, inyo po silang hawakan, inyo po silang protektahan. Ano man po ang sakuna ay ilayo nyo po. Ano man po ang mga problema ay inyo pong buuhin. Ano man po ang kasakunaan or ano man mga negatibo ay lagyan nyo po ng mga positibo, O Diyos. Ano man po yung pagkukulang ay inyo pong lagyan ng kapunuan. At ganoon din po, O Diyos, yung trabaho, O Diyos, mahirap po ang aming mga trabaho. Ganoon pa man po ay we are asking and praying that give her the strength to carry on, at bigyan niyo po ng katatagan pa bilang isang kapwa manggagawa rin sa mga nakapalibot sa kanya. Magsilbi siyang kaliwanagan, magsilbi siyang inspirasyon din, or someone to look up sa kanilang lagyan. Kung hindi po, Panginoon, dalangin po namin din ang kanyang pamilya na talaga nga pong susubukin din sa pagkakataon ng katotohanan. What's the truth
about our religion na yun po yung kanya rin po kinababagabag. At tulungan niyo po siya kung paano po ito may deliver. Alam po namin that it is a challenge to her. Maybe not now, maybe not this time, but you know what to do, you know what's the best timing, and you know what's the better things to think, things to do, things to act, Panginoon, and things to say, Panginoon, upang may correct po, O Diyos, yung sabihin nating kagusutan kung ano man po yung nagiging pananampalataya or nagiging culture before ng kanya pong pamilya. At alam po namin that you will use her, Panginoon, para ma-achieve yung kagustuhan nyo rin na through her, it will and it shall be done and be focused, Panginoon. Panginoon, sa inyo po ay dalangin po namin lahat ng ito. Nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat, O Diyos. Advance Merry Christmas man po or Happy Birthday kay Jesus Christ. Hindi man po namin alam kung kailan, pero nagpapasalamat po kami dahil the Spirit of Christmas is upon us all, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. Sa inyo po ang aming dalangin. Sa inyo po ang aming pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And hello po, tayo po'y manalangin po ulit. Ma'am, hingin ko po yung kooperasyon po na iba. Okay, sige po. Okay. Muli po aming Panginoon, maraming salamat po sa natapos po namin pag-aaral. Maraming salamat din po sa maganda pong panalangin po sa amin tatlo po ni Brother Joshua. Panginoon, hinihiling ko po na si Brother Joshua po na mas pag-alabin niyo po sa kanyang dedikasyon po sa kanyang ministry, mas maabot pa po niya yung mga wala pa po sa inyo, mula po sa kanyang pamilya, kaibigan, at sa lahat po ng kanyang mararating po sa pagtuturo. Panginoon, i-bless niyo din po ang kanyang hanap buhay, layo niyo rin po siya sa lahat ng kapahamakan, bigyan niyo po siya ng lakas lakas po ng pag-iisip, ng katawan, para po mas magamit po niya sa kanyang pagtatrabaho at sa kanyang ministeryo. Panginoon, maraming salamat po at sana po sa susunod na linggo mas marami pa po kami na matututo mula po kay Brother Joshua. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Thank you. Neka ko Merry Christmas po sa lahat. Thank you, Kuya Jeff. Oy, ito Janet. Bye. Thank you Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo. Hindi, nakamit kayo. Picture tayo, picture. Ay, oo nga. Nalimutan ko na. Ano ba yan? Ano ba yan? JJ, Byron, si JJ, kinakamusta ka? Ito, mabuti naman. Kayo dyan, kamusta? Ayos naman. Okay, picture tayo. And 1, 2, 3. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless sa ating lahat. God bless po. Bye. Merry Christmas. Ingat kayo ha. Ito dyan. Byron, Kuya Jeff. Ingat ha. Maraming salamat sa time. Po. Yes. Thank you, Lord.